Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Pisces? Nag-iba yung view ng video ko kasi bumili ako ng tripod. Ang tagal kong inipon ito guys. At saka hinintay ko talaga yung sale. Trust. Base sa booklet, kung meron kang person na pinatuloy sa buhay mo at paulit-ulit ka lang sinasaktan, hanggang ilang beses mo ba siya pagbibigyan? Or tatanggapin mo ba yung person sa kung ano siya? Inner child. Huwag kang matakot kung hindi approve ang iba sa naiisip mo or gusto. Magkaroon ng boundaries at saka practicein mo yung pagpapahalaga sa sarili. Isang card na lang yung kailangan natin. Ayan, connection. Magkaroon ng time para makakonect sa person. Kahit simple lang, maglakad kayo sa labas, kumain sa labas, or mag-message palitan. Kasi yung patuloy na connection, yan yung makakapag-solve sa mga misunderstanding. Alamin natin kung ano ang dapat tapusin bago mag-holiday, Christmas at saka New Year. Ano ang dapat simulan, ano ang outcome at sa huli, kukuha ko ng additional card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Judgment, King of Wands in reverse. Ten of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo masyado kang nahuhusgahan. At tingin mo, pinagmamastan yung bawat kilos mo. At saka pinapakita rin na masyado kang nagpupursige. Ang dapat mong simulan ay yung hindi mo kailangan ipakita sa iba kung ano yung kakayahan na meron ka. Ipakita mo sa sarili mo. Kahit na ano man ang sabihin ng iba, mag-focus ka pa rin sa sarili mo kasi diyan ka makakaani ng respeto. Yung unang pahalagahan at mahalin ang sarili. Ang ilan sa inyo sa career, nakadalawang cards ka na merong person na tumitingin sa iyo kung maaasahan ka ba talaga sa trabaho. Kaya huwag ka na magtaka kung merong nagbubuli sa iyo kasi mukhang alam nila, nakikita nila. At isa rin yan sa test kung kaya mo bang i-handle yung mga ganyang tao. Focus ka kasi sa trabaho mo, determinado ka at saka masipag. Kaya ikaw yung isa sa tinitignan kung pwede bang ma-promote. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang person mo may pagkamakasarili at saka pinupunan niya yung bawat mali mo. Yung relasyon nyo, ibang-iba kapag may kaharap na tao. At ang advice ng mga cards, isipin mong maigi kung ito ba talaga yung meant to be mo. Sa mga single, may potential person na darating pero hindi ito magtatagal kung maging magkarelasyon man kayo. Kasi hindi siya committed sa relasyon at ang focus niya, maybe ikaw din, career. Pero para sa ilan,
maigi na subukan mo pa rin para mapalapit ka sa taong nararapat para sa iyo. Ito naman yung card na dapat mong simulan. The Hermit, Ace of Pentacles at King of Pentacles. Ito nga talaga yung dapat mong simulan, yung makinig ka sa sarili mo at saka sa kutob. Maaalis ka na sa madilim na sitwasyon kasi dalawang cards na yung nagsasabi na positive yung mangyayari sa buhay mo na may pang long term. At saka ang ilan sa inyo, alam mo kung sino yung dapat mong pakibagayan at saka iwasan. Sa financial naman, ang warning ay huwag pabugso-bugso sa investment o kaya sa mga bagay na binibili mo. Kung may gusto kang simulan, suriin mo munang maigi. Ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na, nasa financial, magiging stable yung trabaho mo at magpapatuloy yung magandang kita. At saka deserve mo na maging swerte sa financial kasi pinaghirapan mo talaga to eh. At saka marami ka pang pinagdaanan bago pa maging matagumpay. Ang ilan sa inyo ay nagkaroon na ng healing pagkatapos ng painful breakup sa nakaraan. Magkakaroon ng fresh start. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan, lalo na sa mga single. At saka, mamimit mo na yung true love mo. Ang ilan na nasa relationship ay pareho kayo ng gender ng person mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay matibay, matatag yung relasyon nyo ng person mo. Kahit na ang ilan sa inyo nagtatalo, kayo pa rin yung magkasama. Kasi ang ilan sa inyo, sumusunod ka sa nakalakihan na tradisyon. Mature ka at saka iniisip mo yung kapakanan ng iba, hindi yung kung ano lang yung feelings mo. At saka pinapakita rin na mabuti kang magulang sa mga anak mo, hands-on ka. Napoprovide mo yung mga kailangan nila. Ito naman yung outcome na cards. Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, at Queen of Cups. Kahit hanggang dito, success pa rin ang ipinapakita. Naka-4 na cards ka na. At saka nakadalawang cards ka na rin na ang ilan sa inyo mag-uumpisa ka ng bagong negosyo. Yung maliit lang. At saka nakatatlong cards ka na rin na may mga pang long term na plano ka. Lalo na pagpatungkol sa negosyo, sa pagsisave ng money, sa career. Ang advice ng cards ay balansehin mo yung sitwasyon mo para magiging maayos yung takbo ng buhay mo. Meron ng person na nagtatampo sa iyo. Kumbaga itong mga cards, future na ito guys eh. Tingnan mo, magkatalikod na kayo ng person mo. Hindi maganda. Mas maigi na successful ka sa business mo or sa money, kailangan successful din sa love or sa personal mong buhay. Sa health, dalawang cards na yung nagsasabi na pangalagaan mo yung kalusugan mo kasi importante yan. Ang ilan naman, nagkasakit ka pero suportado ka ng pamilya mo. Sobrang concern yung mga taong malapit sa iyo. Ang ilang single ay busy ka sa trabaho mo kaya wala kang panahon para makipag-date. Pero base sa mga cards, naiisip mo rin na gusto mo ng long-term na commitment at saka yung stable na karelasyon. Ayaw mo nang papalit-palit. Pero syempre, kung ang ilang single gusto mo ng love life, kailangan maiba yung routine mo. Pero nakatatlong cards ka na kasi na meron talagang potential person na darating na yung katangian na hinahanap mo, nasa kanya. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards na
na committed ang relasyon nyo ng person mo. May tiwala at saka faithful kayo sa isa't isa. Ito yung message ng spirit guide mo. Move boldly into a golden future. Nakalagay dito sa card na magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, lalo na sa mga plano niya sa iyo. Ang hirap kunin. Ayan, ito na. Reflect God's compassion. Ang ibig sabihin nito ay matutong magpatawad, katulad ng pagpapatawad ni God sa iyo. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo kasi may pagka-sensitive ang isa sa inyo. Katulad ng pinakita ng mystical card na gusto ng person mo na manatili yung connection nyo. Curious kasi yung person mo kung ano yung nangyayari sa iyo eh. Kaya gusto niya na connected pa rin kayo kahit na hindi magkasama. One, you may be struggling with negativity and you need to refocus. At saka guys, idagdag ko lang para sa mga nasa relationship na nakatatlong cards ka na pareho niyong pinapahalagaan ng person mo, yung tradisyon na nakagisnan. At saka base sa mga cards, mauunawaan ka naman ng person mo lalo na kung ipapaliwanag mo yung side mo. At kung hindi ka niya maintindihan, malamang marami kang atraso. Kailangan mong bumawi. Ito naman yung additional card. Thank you nga pala sa mga nag-like at saka subscribe and comment. Ingat po kayo palagi. Itong The Temperance, pinapakita na happy na yung person mo sa mga aksyon na ginagawa mo. Kailangan talaga ng balanse at saka moderation.